Mainit na balita, sisimulan na ang Phase 1 ng EDSA Rehabilitation sa bisperas ng Pasko, December 24. Dagdag na detalye tayo sa ulat on the spot ni Joseph Morong. Joseph! Rafi, isasabay ng DPWH, MMDA at Department of Transportation ng EDSA Rehabilitation sa exodus ng mga tao palabas ng Metro Manila ngayong Kapaskuhan. Inanunsyo ng mga ahensya na magsisimula nga yung first phase ng EDSA Rehabilitation sa December 24 na tatagal hanggang January 5. Ganito yung mangyayari dyan, Rafi. December 24 ng 11 p.m. magsisimula na yung reblocking o pagpapalit ng mga basag na bahagi ng EDSA mula Roxas hanggang Orense. Maynila yan hanggang sa may Makati. No? 24 oras na yan na tuloy-tuloy na gawaan ng mga sira sa north at southbound lane ng EDSA. Lane by lane ang gagawing pagkumpuni pero hindi na raw kailangang isara ang malaking bahagi ng EDSA, hindi tulad nung nasa unang plano. Hanggang January 5 ng alas 4 ng madaling araw yung sistema na yan. Sa January 5 naman, pagbalik ng mga taong nagbakasyon galing sa Pasko ay gabi na lamang hanggang madaling araw yung magiging trabaho. Ang magiging abala na lamang sa publiko ay yung mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Pagtuntong ng alas 4 ng umaga, tigil muna ang trabaho para buksan ang mga kinukumpining bahagi sa publiko simula naman alas 5 ng umaga. Yung sistema na ganyan ay hanggang May 31 na. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, wala nang babaguhin sa number coding scheme. Wala na rin yung pagdadivert ng flow ng traffic sa EDSA sa Skyway at hindi na kailangan maglibre ng toll sa Skyway. Sa nakita nating mapa ng EDSA, ang pinakamaraming dapat kumpunihin ay dun sa bahagi ng Roxas hanggang Taft sa Maynila. Kaya asahan na doon yung magiging maraming aktibidad. Doon naman sa ibang bahagi ng EDSA ay mga konti-konti na lang traffic compared dun sa pinaka-apektadong lugar na mula sa Roxas hanggang sa Taft. Narito naman ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA Chairman Romando Artes. Kasi nga minimal ang gagamit sa EDSA, kaya magte-take advantage tayo, nabubuhos na tayo, lalo na yung malalaking trabaho sa reblocking. Ang 5 a.m., yun ang usapan namin ni Sec Ben, si Sec Banoy, by 5 a.m., passable yung karsada. Na-demobilize na lahat ng heavy equipment, malinis yung lugar, madadaanan ng maayos ng ating mga kababayan. So very minimal disruption ito, so, both sa commuters at sa motorists. Rafi, dun sa mga nakadepende dito sa EDSA Bus Carousel, wala kayong dapat ipag-alala. Dahil sa Department of Transportation ay hindi yan tatanggalin. Ang mangyayari na lamang ay ililipat pansamantala yung bus lane or yung carousel kung halimbawa kukumpunihin na yung lane na yon. Iaangat lang siya ng konti pag kailangan ng i-fix o kumpunihin yung lane na dinadaanan nito. Rafi. Joseph, kapag ililipat ng lane yung EDSA busway dahil gagawin yung mismong busway, magiging dedicated lane pa rin ba sa mga bus yung temporary lane nila o mixed use na yon kasama yung iba pang mga sasakyan? Yes. Iaangat lang sila. So kasi pag nakita naman natin, Rafi, yung halimbawa, yung i-fix, parang siguro, kung halimbawa ang kailangang i-fix ay isang dipa, iaangat lang dun sa bahagi na yon. So kumbaga kakain ng konti, doon sa regular na traffic. So hindi siya magiging ganun kaabala. So kumbaga, may konti lang diversion, aangat ng konti, babalik doon sa lane, sa dedicated lane niya, yung EDSA Bus Carousel, Rafi. At nabanggit mo, may nakita kang mapa. Joseph, makikita ba yan ng publiko sa website ng DOTR o ng MMDA? We will ask kasi nakita yun natin sa isang source at kasi meron kasi doon halimbawa yung sa may Roxas, no, may mga bahagi na hindi naman kasi tuloy-tuloy yung lane na i-fix. May bahaging ito, tapos may patse-patse. Ang gusto ng MMDA kasi, yes, MMDA, ay lane by lane yung gagawin. Ang proposal ng DPWH, sabay-sabay yung area na yon. So, i-resolve muna ng MMDA at ng DOTR na kung lane by lane yung gagawin
o isang buhos dun sa area na yon. But to your question na yung bahagi na kailangan kumpunihin, I think the public should also know nga kung saan itong mga area nito para kung halimbawa magdadrive ka, medyo maiwasan mo ng konti yung area na yon. But to repeat lang, ang nakita natin na malala talaga na kailangan kumpunihin ay yung Rojas hanggang Taft. So kung lagi nyo dinadaanan yon, prepare for mga traffic. Pero tuwing gabi na lang yon, mga 10 to 4. Pag yung schedule na January 5 to May 31. Pero yung immediate na schedule, December 24 hanggang January 5, tuloy-tuloy yan. Pero hindi naman inaasahan ng MMDA yung malawakang, yung mga tinatawag nating Carmageddon. So, hindi naman siya buong 4 lanes ng EDSA ay isasara. Yun lang kailangang lane ay i-block or i-re-block ang isasaran, Rafi. Panghuli na lamang, Joseph, meron naman silang hinahanda na rerouting scheme kung sakaling nabanggit mo may isang lugar dyan na medyo marami yung sunod-sunod na kukumpunin, baka mag-traffic. Meron bang hinahandang traffic rerouting scheme? Ilalabas yan ng MMDA kasabay yung mga areas na kukumpunihin halimbawa sa certain dates para nga naman alam ng publiko yung kailangan na lang iwasan kung halimbawa magdadrive sila sa bahaging yan. So, ang kailangan lang mag-alala, I think, Rafi, from the map that I saw, ay yung sa may Roas at Taft. So, yung area na yon yung medyo problematic as of now, no, Rafi? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.